pag-usapan natin. Duwag pala ito si Torres, sabi ng mga mamaya na yung patungkol kay Baste, ipapahuli pala kung dumating. Okay. Nakita niyo naman, napakalaki naman ng ating effort at pagod na inilagay dito. At I don't think na he is worth responding to at this point in time. Yun. Diyan muna tayo. Kita nyo naman, napakalaki ng pagod ko rito. Una, pangalawa, hindi siya kailangan pagbigyan ng importance si Baste. Okay? Sagutin kita doon sa una na napakalaki ng pagod ninyo. Sino ba nagsabing magpakapagod kayo? Di ba? Sinabi nyo, naghamon si Baste. Inispin ng media, hindi naman talaga naghamon si Baste. Ang sabi ni Baste, kung magsusuntukan tayo, mabubugbog kita. Kaya lang, mali yung tanong ng media. So, sinagot mo yung media. Ako nga, duda ako eh. Yung tanong ng media, posibleng planted. Bakit? Etong spin na ito, etong naratibo na gusto nyong ipalabas na duwag ang Duterte at para matakpan yung kahinaan ni Bongbong at saka yung nangyari dyan sa LA, sa Amerika na may namatay na kasama ni Lisa. Pinagtakip yan eh. So mali yung tanong. If you ask the wrong question, you will get the wrong answer. So ang tanong, yung hamon ni Baste, hindi ka naman hinamon. So hindi natin alam kung nagtanga-tangahan ka o talagang tanga kasi bakit hindi ka nag-research? Ang linaw nung sinabi, kayo nga humusga. Ito ba ay hamon? Kung magsusuntukan tayo, mabubugbog ka. Hamon ba yun? O just stating a fact? Di ba? Halimbawa, sabihin ko, kunwari ako si Baste, kung pagwapuhan ang laban, magmumukha kang tae sa akin. Yung ba'y naghahamon ng pagwapuhan? O just stating a fact na talaga mas gwapo si Baste sa'yo? Di ba? Kaya lang mali yung tanong ng media, so mali ang sagot mo. Na para naghamon. Ngayon, sino nagsabi, nagpakahirap kayo dyan? Saan ka nakakita na sumagot ka, di umano sa hamon na hindi naman naghamon, tapos hindi mo in-inform yung tao, okay ka ba rito? Hindi, basta ka pala desisyon. Nag-decide ka na, nag-practice ka na media, tapos gusto mo sa Araneta, tapos kumonta ka na sa Rizal dahil hindi pwede yung Araneta, kumonta ka na doon, nang hindi inaabisuhan yung kalaban. Okay ka ba rito? Laban tayo. Suntukan tayo. Di ba? Tapos, yung mga tropa mong media, nakasama mo sa spin, diyan sa drama nyo sa media, panay naman ang kuha sa'yo. Di nakuha mo na yung gusto mo. I mean, it is a fact. Di ba? Katangan nyo na, kung sa tingin nyo mananalo to si Torre ng suntukan, kay Baste. Posible kong barilan kasi ang dami mong kasamang pulis eh. Hindi ko nga alam kung syota mo yung nasa likod dahil parati mong kasama. Or posible, baka duwag ka kung wala yung babae sa likod mo na general na pre-remote nyo. Hindi po kayo pinagbibintangan. Baka lang. Okay? No? Pero sa atin, anong klaseng hamon yan? Anong klaseng, basta ka nag-decide. Meron pang undercard. So anong klase yun? Mamaya i-discuss natin yung talagang buong kwento nito eh. Isa-isahin lang natin. Na natin siya sa kanyang mundo. Hindi na ako tatanggapin kung lumulog siya sa ibang araw. Kita mo, ito sabi niya, hayaan na lang natin muna siya sa sarili niyang mundo. Teka muna, sino ba may sariling mundo? Ikaw, parang may sarili kang mundo eh. Bakit lagi mong kasama yung babae na yan? Takot ka ba kung wala yan, nasa likod mo? Pangalawa, saan kita ka naghamon? Hindi alam nung hinamon mo. Nag-decide ka ng schedule, ikaw lang basta. Saan ka nakakita ng ganun? I mean, kung ikaw may utak, ikaw ay graduate, ikaw ay may pinag-aralan, hindi ganun ang sitwasyon.
Ah, sabihin niya lang at tingnan natin kung anong isasagot natin yan. Pero I don't think really... Tingnan mo, hindi na siya there's makasagot, still no? Ano ba ang tanong? Okay? Ang gusto kasi ni Baste, nasa Singapore siya. Gusto ni Baste, Martes or Wednesday o kahit kailan. Nasa Singapore kasi siya ng linggo. Sabihin niya lang at Ito. sa kanyang mundo. Hindi na ako tatanggapin kung lumulunod sa ibang araw. Sabihin niya lang at tingnan natin kung anong isasagot natin yan. Pero I don't think really that there's still logic in anything that he say anymore. Oh. Tingnan mo. Ang tapang pala nito si Torre, may expiration. 'Di ba? Oh, halimbawa, sabihin ko, hinahamon ko ng suntukan si Boss Dada. Pero hanggang Martes lang. Oh, pagkatapos ng Martes, bahala ka na sa mundo mo, Boss Dada, wala na akong pakialam sa'yo. Basta yung hamon ko sa'yo hanggang Tuesday lang. Busy ako na tao. Alam ko si Boss Dada nasa dahig. Oh, paano uuwi yun dito? Alam ko isang buwan yun doon. 'Di ba? Alam nyo na si Baste nasa Singapore. Hindi ba kaduwagan yun? Wag tayo maglokohan. Sige, alam ko magkakaiba-iba na naman tayo dito eh. Meron na namang sasabihin yung dilawan, yung pinklawan, lalong-lalo na ang very critic dito. Yung pinklawan na sumasawsaw sa pula. Sila ang very critic dito kasi talagang gusto nila i-ignite yung fire na patayin ng Duterte sa media. Hindi literally patayin na yung kanilang imahe. Kasi ang nag-aay dito ng posisyon talaga is yung dilaw. Hindi naman nanalo yung pula eh. Kaya mainit dito yung dilaw. Okay? Pero sa tingin ninyo, yung mga tunay na lalaki na nanunood sa akin dito, ang hamon walang expiration. Meron ba talaga maghahamon na alam mo nasa wala siya dito? Alam nyong aalis si Baste. Mamaya papatunayan ko sa inyo. Alam nyong lahat aalis si Baste. Tapos maghahamon kayo kung kailang aalis. Sa mga tunay na lalaki na nanunood dito, alam nyo yan kahit ano pa kulay ninyo. Alam nyo, mali yung pagtanggap ng hamon nitong si Torre. Anong maitatawag ninyo doon sa naghahamon o tumatanggap ng hamon at magse-set up ka ng lugar at araw na alam mo na wala yung kalaban sa araw na yon. Pagkatapos noon, ayaw muna sa ibang araw. Basta isang araw lang. Isa lang, linggo lang. Yung tapang ko hanggang linggo lang. Yung aking pag-ensayo hanggang linggo lang. May expiration. Kinabukasan, duwag na ako. Ayoko na, busy na ako. Sige nga, sa mga tunay na lalaki kalimutan muna natin yung kulay natin dito. Kalimutan muna natin yung political agenda natin dito. Tama ba yung ginawa niya? Doon pa lang. Kaya yung sinasabi nila Baste duwag. Yun ay talagang tanga or nagtatanga-tangahan lang. Alam nila yung spin na ginawa dito nitong sila Torre. Hindi siya nag-iisa rito Ang duda ko rito, I strongly believe, in my opinion, this is state-sponsored. Kasabot niya rito gobyerno. Mamaya ipapaliwanag natin lalo. Parang yun nga ang credibility kasi parang, di ba, maloko mo ako ng isang beses, shame on you. Pag niloko mo ka ng 2 beses, shame on me. At kaya nga nagtataka ako, anong klase yung mga supporters meron siya na alam na nanuloko lang yung tao, nagpapaloko na rin lang sila. Okay.
Ang sabi niya rito, isa-isahin natin ito. Hindi ko pa lulusutin ito eh. Halatang-halatang nanloloko na daw si Basti. Ayaw niyang tanggapin yung hamon kasi ang tapang niya hanggang linggo lang. Nawala si Basti. So, niloko siya ni Basti. Paano ka niloko? Nag-agree ba si Basti na, sige, linggo darating ako. In what way ka niloko ni Basti? In what way niloko ni Basti ang taong bayan? Tinanggap ba niya yung hamon? Nang linggo lang. Sinabi ba niyang dadating siya ng linggo? Or, ikaw ang nanloko kay Basti? Dahil alam mo, wala si Basti. Or, ikaw ang nanloloko sa taong bayan. Binibilog mo yung ulo nila, ini-spin mo yung ulo nila, ini-spin nyo sa media, dahil alam ninyo, hindi makakarating yung tao. Tapos nun, ayaw nyo lang tanggapin. Sino? Sige, kayo mag-decide. Kahit pinklawang ka, kahit pulahan ka, let's make sense here. Niloko ba kayo ni Basti o niloko kayo ni Torre? Kasi hindi naman tayo, kung sa tingin ko, duwag talaga si Basti. I will say duwag siya. Niloko siya, niloko. Halimbawa, sinabi ni Basti, darating ako dyan. At hindi siya dumating. Budol ka, Basti. Wala akong narinig. At the get-go, sabi niya, unang statement niya, hindi siya pwede ng linggo. Nag-schedule ka ng linggo. May pasabi, wala. Sinong manloloko? Ikaw o si Basti? Tuwa naman silang niloloko sila. So, hindi naman tayo obra doon. Hindi tayo kasali sa mga taong na pwede niya lokohin all the time. Hindi tayo kasali sa pwede niya lokohin all the time. Alam mo, kung talagang nanloko si Basti, kung sa tingin nyo nanloko si Basti, nakakaya si Basti. Pero kung sa tingin ninyo, ang nagloko itong mama na ito, ano pang credibility nito? And that is a shame. Because how can you have a PNP chief with no credibility? That is very dangerous. May tao kang mga pulis. Maraming mga pulis ayaw sa mga pinagagawa mo. But wala silang magawa. Kasi yan ang sinumpuan nila eh. Magsisilbi sila. Susunod muna sa utos. Pero asan ang credibility nito? Ito na ito na po yung huling pagtanggap niyo sa hamon. I think so. Yeah, marami akong ibang trabaho. And he's really not worth responding to. No, yan. Yung una, sinasabi niya, hindi niya pa masagot pag-iisipan niya. Pero ngayon, ayaw niya nang lumaban kay Basti. Kasi tapos na. Again, yung tikas nito, yung yagballs, hanggang linggo lang. Lunes, Martes, pagdating ni Basti, wala na. Kung kailan nandito, yung kalaban niya, wala na. Alam mo, huwag kayong matutuwa. Sa mga kababayan ko, at saka doon sa mga, let's be very, very careful. Kasi sinasakyan to ng pink eh. No? Let's be very careful. Kasi, ito po, yung tinatawag nating panggagahasa, pang-rape, panggagahasa sa taong bayan, sa mga mahihirap. Because they want to achieve two things. Number one, laging ganito. Sirain ang Duterte at pagtakpan yung mga kapalpakan ng gobyerno. Laging ganun. Hitting two birds in one stone sila. At anong gagamitin nila? Taong bayan. Huwag po tayong sasakay dito kasi kung talagang gusto lang nilang mag-donate, sabi nga, kung gusto mo magbigay,
Pag nagbigay yung kaliwa mong kamay, huwag nang ipaalam sa kanang kamay. Anong ibig sabihin nun? Ang taong talagang magbibigay, ang talagang taong magdodonate, hindi nag-a-announce. Ito hindi tayo nagmamalinis. But believe ako dun sa mga taong nagbibigay without broadcasting it. Kasi ako naniniwala ako, pag nagbigay ka, broadcast mo, nakuha mo na yung reward mo. Pero pag nagbigay ka nang walang nakakaalam, ni hindi alam ng kanang kamay mo, it means sinikreto mo lang. Ang magbibigay sa iyo ng gantimpala, Panginoon. At mas maganda yun. Ang punto natin, huwag niyong gamitin yung taong bayan, yung mga nasalanta ng bagyo. Nasalanta na sila, ginagahasa pa. Hindi lang ngayon yan, parati yan. Ginagamit ng taong bayan for their political agenda, for their political career. Maraming gumagamit niyan sa election, ayuda rito, pero gusto ng boto, 'di ba? Ito, meron din na sila kasi kung tutulong at tutulong lang din, pwede namang tumulong eh. Hindi natin kailangan ng circus. We don't need a circus. We don't need clowns to help people. We don't need this.